Mga kasama, 7 minuto po makalipas ang 6:00 ng magandang umaga at makakausap po natin ang tagapagsalita ng LTFRB. Nasa linya na po natin si Attorney Ariel Inton. Attorney Ariel Inton, good morning po. Good morning po. Welcome po sa DZXL. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Ayan, Attorney Inton, ako mukhang lampas 5 piso pa po yung posibleng maging taas presyo sa diesel ngayong linggo. May pasya na po ba ang LTFRB kung magkakaroon po ng o kung magpapatupad ng fare increase sa mga PUV? Ganito po. Ang Malacanang po ay naglabas na po ng pahayag na ready pong tulungan ng mga mga maapektuhang sektor, which is the transport sector, at magre-release ng fuel subsidy. No? Ang Department of Energy, binigyan na po ng go signal ang DOTR, si Secretary Vince Dizon, to tap the 2.5 billion fuel subsidy under the 2025 budget. Tungkol po naman sa pagtaas ng pasahe, ito po ang statement po ni Secretary Dizon. I already told LTFRB that I am not yet ready to entertain any talk about fare hike. Focus muna sa subsidy. Okay. So parang mas magandang balita galing po sa ating pong kalihim na hindi po muna tututukan ang fare hike. No? Tingnan po natin at tututukan muna ang pag-distribute ng a fuel subsidy, no? Which is in the 2025 budget amounting to 2.5 billion pesos. Now, ano po ang nais ng ating puting kalihim ng transportasyon para hindi po natin masyadong mapabigatan, no, at sa mga nangyari ang ating po mga commuters at lalo na rin po yung transport sector. So yan po ang ating po kasagutan dyan. Okay, so malinaw po na walang fare increase, uunahin Opo, ang priority po muna ay makapagbigay ng fuel subsidy muna. Opo, at ang yung tungkol po sa sa fare hike, wala pa naman talagang desisyon ang LTFRB. Oo, kasi ang instruction po ay focus muna dito sa subsidy. Okay, kasi ang tanong ko, ang hugot kasi niyan kuya, last week kasi meron na kapanayam ho namin dito si Pasang Mazda President Obet Martin. May binanggit ho siya na ang LTFRB approved na daw yung piso na increase na ipatutupad na nga raw po sana ngayong linggo. Pero dahil po dun sa development dito sa panibagong big time oil price hike, mukhang pag-uusapan daw po muna ulit this week. Opo, totoo po yan na pag-uusapan at ang official statement ng LTFRB, no, ay hihintayin yun rekomendasyon ng NEDA tungkol dito. Pero sa move naman ng ating pong ng Malacanang, meron na pong go signal na gamitin yung fuel subsidy under the 2025 budget. Opo. Hindi ho kaya makaapekto, Attorney Inton, naman sa ating pambansang kabanang bayan kung mag-aayuda tayo ngayon, sa mga susunod na linggo baka lang naman tumaas ulit yun pong presyo ng mga produktong petrolyo dahil nga dun sa gulo ng between Iran and Israel. Siguro hayaan natin ang Malacanang sumagot dyan. No? Basta ang LTFRB po ay implementing agency, no? Ang direktiba po sa LTFRB ay wala muna tayong pag-uusapang fare hike at tumutok muna tayo sa subsidy. Opo, syempre good news po yan sa aming mga commuters, sir. Kasi pero walang hindi tataas pa masahe. Tama. Sir, meron na po bang guidelines para po dito sa pamamahagi ng fuel subsidy at magkano po yung ibibigay at kailan po ito uumpisahang ipamahagi, sir?
ida-draft na po ng LTFRB yung guidelines alinsunod sa direktiba ng DOTR. Pero di ba may guidelines na po tayong ginagamit before? Kasi yung itong fuel subsidy... parang default system, parang ganun. Meron pong kung kapag ganito nag-reach na po yung prices ng per barrel ng ganitong presyo, meron pong ganyan. Opo. Siguro if fine tune lamang po nito considering the present situation, lalo na nga po yun na nangyayari sa gitna silangan. So sir, ganun pa rin po. Kumbaga parang hihintayin pa rin po natin na umabot ng 80 barrels, yung binabanggit na ganun, bago ho natin ilabas ito pong fuel subsidy. O, yun nga po, no? Kung meron pong pagbabago, then we will know. Kasi ito po yung nangyayari sa gitna silangan, we have no control over it. Anything hindi natin kontrolado at anything can trigger the prices of oil anytime. Opo. Attorney Inton, baka meron lang ho kayong idea magkano po yung range ng matatanggap ng mga kababayan nating tsuper? Wala pa po. Siguro hintayin po natin yung yung sagutan dyan kapag may guidelines na. Opo. Although we know na ilang mga sektor sa transportasyon, meron na silang mga suggested na amount. But it's better that we wait. Okay, Opo. tama Sir, po. meron po ba kayong, ang LTFRB po ba, meron po mga nakatakdang pulong ngayong araw sa kasama ho ang mga transport group? Wala pa po tayong balita tungkol doon. But let's see. Iintayin po nating magpatawag ang board tungkol dyan. Opo. Panghuli na lamang po, attorney, siguro may iba pa po bang opsyon na pinag-aaralan po ang ahensya bukod ho dun sa pamamahagi po ng fuel subsidy? Para kumbaga makatulong, ganun pa rin po, makatulong po sa ating mga tsuper, sa ating po mga commuters? Ano po ulit? May iba pa po bang pinag-aaralang kumbaga paraan ang LTFRB? Po, ganun. Oo, bukod po sa pamamahagi ng fuel subsidy? Opo. But again, we focus first doon sa pamamahagi ng fuel subsidy because even senators are already issuing statement na madaliin ito. And even, of course, Malacanang nagpahayag na rin po. So, we focus there but it doesn't mean na wala pong gagawin ng LTFRB na pag-iisipan kung paano pa rin po natin mapapagaan ang sitwasyon sa transport sector at sa mga commuters tungkol po dyan. Opo, Attorney Inton, may rally po ang piston ngayong araw dahil po sa oil price hike. Ano po ang reaksyon ng inyong kagawaran dito? Yan po ay kanilang malayang paghayag ng kanila pong damdamin. No? So, we respect the action of Piston. Respetado po namin yan. No? At ang pamahala naman ay ginagawa po ang lahat para naman po matugunan itong problema ito nang hindi po magiging matindihan lahat sa ating mga transport sector at lalo-lalo na sa commuters. Okay. Okay na, kuya. Thank you po, Attorney Inton, sa inyo pong panahon at sa inyo. Pasensya na lang po sa boses natin. Ngayon lang po tayo nakakabawi. Ayun. Nagkasakit kayo, sir? Konti lang naman. Kaya lang, na po yung boses natin. Kaya medyo pero hindi po tayo nagkasakit sa karaoke bar. Po talaga. Pero we will have a medication para at least pagka bumalik na po yung boses natin. Opo, magpagaling po kayo. Attorney, salamat din po kahit po kayo po ay may sakit. Malinaw naman po yung naging pahayag. Yes, opo. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Ariel Inton. Thank you for the concern, sir, ma'am. Thank you.
Ayan po mga kasama si LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton. DZXL 558. Unang radyo, unang balita. O anong nakuha natin? O ang nakuha natin, sabi ko ng LTFRB, hindi raw po muna mag-entertain ng mga petition for fare increase. So yun yung sabi niya. Sa Oo, ngayon, sa ngayon, walang pagtataas ng pasahe sa Oo, ngayon. Sa ngayon. Focus muna sa fuel subsidy. Tapos siguro kung halimbawa eventually talagang tumaas ang presyo pa rin, baka doon na taas ng pamasahe, no? So ayun. Meron pong kaugnay na report ang ating radyoman. DZXL Radyoman Report. Ito yung nabanggit natin kanina, ang grupong Piston magsasagawa ng kilos protesta. Kasama natin sa balita sa XL Radyoman Gerald B. Ulep. Gerald. Yes, mga Sander at kasamang Jane Casadora, itong isasagawang kilos protesta ng grupong Piston ngayong araw. Kahit Richard Truck ang malaking oil price hike bukas. Isasagawa itong kilos protesta sa Philcoa dito sa Quezon City dakong alas 9 ng umaga. Pangungunahan ito ni Piston National President Modi Floranda. Masusundan pa ito sa ibang bahagi ng Metro Manila bandang hapon. Bukas na ipatutupad ang mga kumpanya ng langis ang 3 hanggang 5 pisong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Kasama mo sa Quezon City, Radyoman Gerald D. Ulep, Tatak RMN, DZXL 558. Maraming salamat, Radyoman Gerald Ulep. Sa iba pang balita mga kasama, foreign national na gumamit ng backdoor para makapasok sa Pilipinas. Arestado po ng Bureau of Immigration. Kasama natin sa balita, XL Radyoman Webe, Chill Emprido. Chill, good morning. Yes, good morning Radyoman Jane, good morning Radyoman Sander. Ito hawak na nga ngayon ng mga otoridad ang isang Pakistani national na nahuli sa barangay Tiguma, lungsod ng Pagadian sa Zamboanga del Sur dahil nga sa paglabag sa Philippine immigration laws. Kinilala ang naturang banyaga na si Sahad Khan, 31-year-old. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, pinagbawalan na ang banyagang ito na makapasok sa bansa mula pa noong 2016. Inamin umano nito na pumasok siya sa Pilipinas gamit ang bangka na karaniwang tinatawag na backdoor o paglabag to sa Section 37A1 ng Philippine Immigration Act of 1940 dahil sa illegal na pagpasok at pagiging undocumented alien. Samantala, kasalukuyan namang nasa Bureau of Immigration Warden Facility sa Camp Bagong Diwa sa May Taguig City ang banyaga habang hinihintay pa ang kanyang deportation proceedings. Kasama mo sa lungsod ng Taguig, Radyoman Webe, Chill Emprido, Tatak RMN, DZXL 558. Maraming salamat, Radyoman Chill Emprido. Ang oras, 6:20. Good morning! That time check was brought to you by Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Santon Plus. Mabibili sa mga butika.